Dear Ses, itago mo na lang ako sa pangalang Mean. Nais kong ibahagi ang aking buhay pag-ibig nung ako ay nasa high school. Isa akong batang galing sa probinsya at nag-transfer sa syudad. Hindi naging madali para sa akin ang pag-a-adjust dahil kumpara sa kinalakhan ko, napakabilis ng buhay sa city at pakiramdam ko noon ay lahat ay fast-paced. Labag sa loob ko na mag-transfer ngunit wala akong choice. First day ko pa lang sa school ay hindi na maganda ang experience ko. Late ako ng 1 week sa enrollment at pinakiusap lang ang paghabol ko na makapasok sa school na yon. Pagpasok ko sa middle ng class ng isang teacher ay hindi maganda ang pag-welcome niya. Puno ang class at nagpakilala ako ng mabilisan. Pagkatapos kong mag-introduce ng sarili ko ay naghahanap ako ng bakanteng upuan, ngunit wala ni isa na bakante. Napansin yun ng teacher at sinabi niya sa akin na wala ng bakante at bahala na akong maghanap. Kung wala, ay tumayo na lamang daw ako buong klase. Nakakapangliit ang pakiramdam ko noon, dear sis. Lalo na nang magtawa na ng buong classroom sa sinabi ng guro sa akin. Wala akong magawa kundi pigilan ang iyak ko kasi baka lalo akong nilang pagtawanan. Pumunta ako sa bandang likod ng buong klase at may isang mabait na estudyante na nag-offer ng kalahati ng upuan niya. Nginitian niya ako at sabay sabi, "Dito ka sa tabi ko." Mula noon ay naging kaibigan ko na siya. Dahil sa nangyari na yon, sinabi ko sa sarili ko na ipapakita ko sa kanila na hindi basta-basta ang batang probinsyana na transferee. I climbed my way up to become the top one ng class namin. Hindi ko naman kasi sila masisisi, dear sis, kung yun ang first impression nila sa akin noon. Payat, matangkad, maitim, puro pimple at probinsyanang probinsyana ang datingan ko. Kung baga sabihin na natin na napaka-typical na ugly duckling ko noon pero madami naman akong kasundo sa classroom. Although hindi ako yung tipo talaga na isasali sa mga club na ang requirement ay pleasing personality sa campus namin. Mostly involved ako sa quiz bee, book club at sports. Second year high school ay in-enroll ako ng magulang ko sa isang sports fest upang may pagkaabalahan ako during summer dahil alam nila na dinamdam ko pa din ang paglipat namin sa syudad mula sa probinsya. Fast forward 1 week na akong nagpa-practice kasama ang mga co-athlete ko at sinabi ng trainer namin na may hahabol daw na mag-enroll. At yun na nga, habang nagpa-practice kami ng table tennis, ay may isang lalaki na biglang pumasok sa gym. Nakahawi ang buhok niya sa gitna, ang haba ng pilik mata niya, matangkad at ang pogi niya. Nako dear sis, sinasabi ko talaga sa'yo, akala ko na sa movie lang nangyayari pero ng moment na yon biglang naging slow motion bigla lahat ng nasa paligid ko. Pati ang pag-ihip ng hangin sa buhok niya. Mapapansin mo ba?
Bigla akong natauhan na lang sa moment na yon at tinamaan yung noong ko ng tennis ball. Sabay sabi ng kasama ko, "Ayan, saan ka ba kasi nakatingin?" Tapos, tumingin siya kung saan ako nakatingin at medyo napatili siya ng konti nang makita niya na may cute na bagong dating. Yung kasama ko nga pala sa practice ay isang masayahing pusong babae. Ayun na nga, dear sis. Finally, pinakilala na siya sa amin ng trainer namin. Nalaman ko na magkasing edad kami. Kami ang pinakamatanda sa group namin sa table tennis, pero nalaman ko din na taga-ibang school pala siya. Which means, pag nag-end na ang summer, hindi ko na siya makikita ulit. Pero hindi ko na lang iniisip yon at naging eager ako na araw-araw talaga mag-practice. Kahit minsan walang training, nasa gym ako kasi may inspirasyon na ako. Unti-unti ko nang nakakalimutan ang lungkot ng mahiwalay sa mga kaibigan ko sa probinsya. And I learned how to love the city dahil meron akong inspirasyon. Nga pala, tawagin na lang natin siya sa pangalang Jonathan. During the Summer Sports Fest ay talagang nakagaanan na kami ng loob ni Jonathan, dear sis. Lagi kaming magkakwentuhan tuwing break sa practice at na-discover namin na madami kaming things in common. Pareho kaming mahilig mag-aral at may time pa nga na nag-compare pa kami ng mga grades namin. One day, talagang ang sarap ng kwentuhan namin after practice. Sinabi niya na mag-best friend na daw kami kasi ang dami naming things in common. Feeling ko naman noon na yung summer break na yun ang pinakamatagal sa lahat ng summer kasi talagang I cherish every day na kasama siya. Minsan niyaya niya kami na doon mag-lunch sa bahay nila at nakilala ko ang mga kapatid niya at nanay niya. Lalo akong humanga sa kanya kasi nalaman kong panganay din siya at tinutulungan niya ang nanay niya na alagaan ng mga kapatid niya habang ang tatay niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sabi pa nga niya na one day, siya naman ang pupunta doon at magpapahinga ang tatay niya. Natapos ang Summer Sports Fest, dear sis, at napakalungkot noon for me. Balik eskwela na ulit kami. Minsan, nagbaka sakali ako na makita ulit siya, kaya kapag weekend, pumupunta pa din ako sa gym para maglaro pero wala siya. Sa mga competition na lang kami nagpapanagpo kasi naman kami ang nag-represent sa school namin bilang athlete. Minsan sa quiz bee competition at iba pa. Dumating ulit ang next summer at third year high school na kami nag-enroll. Dumating ulit ang next summer at third year high school na kami. Nag-enroll ulit ako sa summer sports clinic at laking tuwa ko nang malaman na andun ulit siya. Mas lalo nga siyang pumogi kasi lalo na siyang nagbibinata. Ako naman, ganun pa din. Mas lalong dumami ang tigyawat. Hindi nagbago ang friendship namin at tawag pa din niya sa akin ay best friend. Minsan tinanong niya ako kung kilala ko daw ba yung isang babae na naglalaro ng volleyball. Alam niya daw kasi taga-school namin yun. Sabi ko naman, oo, kilala ko siya pero taga-ibang section siya.
Inamin niya sa akin na crush niya yung ka-schoolmate ko at nakiusap siya kung pwede ko daw ba siyang ilakad sa babae na yon. Nagpapaabot din siya ng sulat at ako naman, si Martyr, ay binibigay ko naman kasi wala akong confidence na aminin sa kanya na gusto ko siya. Kasi sino ba naman ako na ugly duckling na magugustuhan niya ng isang kagaya ko? Mo pag may problema ka. Tagasunod, tagabigay ng advice, taga-enroll, tagagawa ng assignment, tagapagpatawa sa'yo kapag nalulungkot ka, tagatanggap ng kahit na ano. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Ibibigay ang lahat, handa kong gawin lahat ng iyong hiling, sukli man ay sugat sa puso, karamay ka sa hirap at saya. Masaktan mo man damdamin ko, ako'y nandyan pa rin sa iyong tabi. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito'y magagawa, di mababago. Natapos na muli ang Summer Sports Fest at ganun na naman ulit, Dear Sis. Balik eskwela, pero this time, nagulat ako na sinadya niya ang school namin at akala ko naman ay akong ipinunta niya nun. Yun pala, magpapaabot lang ulit siya ng sulat sa volleyball player na nililigawan niya. Hanggang sa sinagot na nga siya ng babae na yon at ako naman ay tahimik lang sa nararamdaman ko. Nag-focus ako sa pag-aaral at sa tuwing may competition na inter-school ay nagkikita pa din kami at nagkakamustahan. Hanggang sa nabalitaan ko na nag-break na sila. Fourth year high school, pumunta ulit siya sa aming school at akala ko ako na naman ang ipinunta niya. Yun pala, may bago siyang natipuhan at classmate ko pa. Ginawa pa niya akong chaperon sa school canteen namin habang nag-uusap sila. Fast forward, nalaman ko na hindi naman pala siya type ng classmate ko kaya medyo feeling of relief pa din ako. Pero ako ay laging nasa sideline lang. At this point, meron akong pakiramdam na wala nang pag-asa talaga makita niya ako more than best friend. Tumuntong ng college ay di ko pa din siya makalimutan, dear sis. Nalaman ko na sa ibang university siya nag-enroll. One day, na nasa kabilang side ako ng kalye sa my school namin, ay nakita ko siya sa kabilang side. Tinawag ko siya at isinigaw ko ang pangalan niya. Pero sa ingay ng traffic at sasakyan na dumadaan, ay di niya ako narinig at sumakay na siya ng jeep.
Madaming pagkakataon na gano'n ang eksena namin na makikita ko siya pero di niya ako napapansin. Huminto ako ng pag-aaral, dear sis, sa kakapusan sa pinansyal na support. Nagtrabaho ako sa isang fast food chain at one day ay nakita ko siya doon at nag-usap at kamustahan kami. Ngunit ganoon ulit ang nangyari. Nagpalakad ulit siya sa katrabaho ko at nagkataon na best friend ko pa. Ako naman ay sumunod na lang ulit. Pero ang best friend kong babae that time, alam na may gusto ako kay Jonathan. Kaya naman sabi niya, entertain niya lang pero di niya sasagutin. At gano'n na nga ang nangyari. Nawala na naman kami ng communication after. Nag-resign na ng work ang best friend ko at wala na din akong balita hanggang sa nakapag-ipon ako at nakabili ng cellphone. Nag-try ako na i-text yung number ni Jonathan at mga musta. Di ko inaasahan na magre-reply siya. Doon niya sinabi na yung best friend kong babae ay pinagtapat sa kanya na matagal ko na siyang gusto. Nanlamig ako at nataranta. Kasi hindi ko alam kung patuloy ko pa din bang i-deny, baka kasi layuan niya ako. Pero nilakasan ko ang loob ko at finally ay inamin ko na sa kanya, dear sis, na ever since ay gusto ko na siya. Hindi ko inaasahan ang naging tugon niya. Pwede pa kaya nating mahabol yung panahong nasayang? At yun na nga, dear sis, sinagot ko na siya agad. La 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 la. Whoa, yeah. Kahit tagal din na, ito'y kinikimkim. Kung sasabihin ba ay diringgin, aaminin bang tinatagong lihim? Pag-ibig mo ay tangi kong hiling. Parang isang pagsusulit na bawal magburawan, sitapat pa ng kopyahan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman. Kita pa, ano na, sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of place. Kaysa ba, ano na, sure na ba? Oo na, wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No. Ngunit after 1 week ay biglang naglaho siya na parang bula, dear sis. Hindi ko na tinangaka na puntahan siya sa kanila. Kahit alam ko kung saan ang bahay niya kasi nabanggit niya noon na nasa Baguio siya. Bukod doon, nahihiya din ako. Kaya naman nagpatuloy na lang ako sa buhay pero paminsan-minsan ay nag-wonder ako kung nasa na nga siya, dear sis. Kinailangan kong umalis at mag-work sa ibang lugar para masuportahan ang pamilya ko. Ayaw ko sanang umalis kasi nagbabaka sakali ako na kagaya ng dati na mag-cruise ulit ang landas naming dalawa. Pero naisip ko din na baka talagang hindi niya ako gusto dahil hindi ako kasing ganda ng mga tipo niyang babae. Kaya sinabi ko sa sarili ko na magtatrabaho ako at one day, pag nagkita ulit kami ay hindi niya ako makikilala. Kaya naman umalis ako at pinilit na kalimutan siya. Nag-focus ako sa sarili ko at
Nag-focus ako sa sarili ko at sa pag-support sa aking pamilya bilang panganay at breadwinner. One day, naisipan kong mag-browse sa Friendster na nang maalala ko siya. Kahit may mga nights pa din na naisip ko kung ano na kayang nangyari sa kanya. At ayun, sa di inaasahan, nakita ko ang profile niya at iba pala ang gamit niya na name, kaya kahit anong hanap ko sa kanya dati ay di ko siya makita. Naglakas loob ako na mag-message sa kanya pero iniba ko muna ang name ko. Naisip ko kasi na titingnan ko kung talagang nagkaroon ako ng halaga sa kanya. Bukod doon, dear sis, ay pinagbuti ko talaga ang pag-aalaga sa sarili ko. Kasi alam ko na dadating ang araw na yon na magkukrus ulit ang landas namin. Kumbaga, ang dating ugly duckling noong high school ay naging swan na. Nag-message ako ng kamusta. Nag-antay ako buong araw ng reply pero wala. Kinabukasan ay nakita ko na may message siya at talagang kabang-kaba ako na buksan yun. Kasi naman, after ilang years ay masasagot na ang mga katanungan ko, dear sis. Ito ang reply niya. Hi miss, I'm okay. Thanks for asking. By the way, pwede mo bang ipaalala kung saan tayo nagkakilala? Halo-halo ang emosyon ko noon, dear sis. Kasi una, nagtagumpay ako sa pag-improve sa sarili ko. Hindi na niya siguro ako matandaan kasi ang layo ko na sa dating ako. Pero mas malungkot kasi baka wala talaga akong halaga sa kanya kaya di niya ako matandaan. Sabi ko sa kanya na I think I need an explanation after nang ginawa niya na pag-abandon ng feelings ko para sa kanya. Sabi naman niya, yes, tama ka, walang excuse or justification sa action ko. Nawala ang cellphone ko noon at wala akong way na makontak ka para magpaliwanag. Sorry mga bata pa tayo noon at we don't know any better. Hindi ko alam ang mararamdaman ko pero kahit papaano, dear sis, ay nawala na lahat ng questions ko at siguro ay dahil mature na din ako, hindi na ako nagtanong pa kung may chance pa kami. Huling balita ko sa kanya ay may girlfriend na siya at tulad ng sinabi niya dati na papahintuin na niya ng work ang kanyang tatay at siya naman ang nag-abroad. Siguro, ang lesson lang na kaya kong ibahagi sa inyo sa buhay pag-ibig ko noon ay everything happens for a reason. Madami akong natutunan sa journey na yon, including self-love. Hanggang dito na lang, Mean.
Ayun na nga. Ayun na nga sabi ni Ma'am Tiffin in California, umasa pa siya, pero wala din pala. Pasensya na, Mean. Pero thank you again, Mean, for sending your love story. Even it was way back in high school. Kinilig kami sa yung story, Mean. At yun, bokya pa rin sa pag-ibig. Pero we don't know. Malay mo natin, meron palang naging happy ending si Mean. And it looks like this has been, this story, is nung high school pa siya. So, it's been a while and I don't know, Mayan, mag-send ka ng mag-send ka ng mo, ng recent story mo. Ma'am Mila, Nathan, Tiffin mo, and Ma'am Geraldine, kailan kayo magsisend? Ayan.